Hello everyone, so this is Edmond Mindaros channel at sa video ito ay pag-uusapan natin at i-guide ko kayo on how to use Shopee SPayLater credit on Shopee app. So mayroon ka na ba ditong Shopee SPayLater credit at activated na ba siya at gusto mong gamitin ito as mode of payment dito lang sa Shopee app at i-guide kita kung paano yan gawin. Kaya stay tuned ka lang at start na natin. So, bago tayo mag-proceed ay gagamitin muna natin yung Shopbox app para makakuha tayo dito ng cashback. So, ang gagawin natin dito ay kailangan muna natin kunin yung product link dito lang sa ating Shopee app and then i-click mo lang. So, dito lang sa ating Shopee homepage and dito naman sa baba, pwede ka naman mag-scroll down dito at pili ka lang dito or maghanap ka lang kung anong product yung gusto mong i-check out. Or dito naman sa searching address bar dito lang sa taas, pwede kang mag-search dito. Okay, so select lang tayo dito ng product. And then ito yung product na gusto natin i-check out. Okay, so kukunin muna natin ito yung kanyang product link. So dito naman sa top right corner, makikita mo dito yung share icon, i-tap mo lang. And then dito naman sa baba, so kailangan mo lang i-tap dito yung copy link. Dito lang sa bottom left corner, i-tap mo lang. Ayan, so copy to clipboard. Once na-copy mo na dito yung product link, and then back lang tayo. And then open natin dito yung ating Shopbox app, i-click mo lang. And then dito naman sa ating Shopbox, so once nakakopy ka na dito ng product link, automatic po yan na mag-a-appear kagad dito sa mobile screen katulad ng nakikita nyo ngayon dito. Okay, so pwede na natin i-paste dito yung link, i-tap mo lang dito yung paste link. Ayan. Okay, so makikita mo na dito yung product na kinuha natin sa Shopee, so nandito na siya. And then makikita mo naman dito yung details po niya and then kung magkano ba yung cashback na pwede natin makuha dito. So itong product na to ay pwede tayong makakuha dito ng 31.64 na cashback, 2.06%. So malaki din po yan. Ayan, okay. So once naipis mo na dito, and dito naman sa baba, kailangan mo lang itap dito yung Shop Now. So once na-tap mo na dito yung Shop Now, madadirect ulit tayo dito sa ating Shopee app. Okay, so dito na tayo. So ang gagawin natin dito, kailangan natin itong i-add to cart. Ganun po siya. Okay, so dito lang sa right corner, makikita mo dito yung add to cart icon. Itap mo lang. Ayan, and then kailangan mo lang itap dito yung add to cart. And then once na add to cart mo na siya, and then dito naman sa top right corner, i-click mo ulit dito yung ating basket. Okay, so madadirect ulit tayo dito sa ating shopping cart. Okay, so ito yung item na to, kailangan na natin itong i-select. Alright, so dito, once na-select mo na dito yung items, so dito naman sa baba, pwede naman natin gumamit dito ng mga voucher pa. Okay, so itap mo lang dito yung Shopee voucher, and then gamit lang tayo as pang discount din. So select ka lang kung ano yung recommended dito. So pwede tayong gumamit dito ng dalawang voucher mga kaibigan as recommended. Okay, so once nakaselect ka na, and then tap mo lang dito yung OK. Alright, so next. So dito naman sa Shopee Coins, pwede naman natin itong gamitin as pang discount din para malis yung babayaran natin. So dito naman sa baba, kailangan mo lang itoggle to on positions yung kanyang button. So since mayroon tayong available dito na Shopee Coins na 126 coins na pwede natin gamitin, so itoggle to on position mo lang. And then next, itap mo lang dito yung checkout dito lang sa bottom right corner. Ayan, so dito na tayo sa checkout. So i-double check mo lang yung details dito, yung ating address, yung items. So dito naman yung product liability protection. So pwede mo naman itong i-turn on. Kung ayaw mo naman, uncheck or check mo lang yung box. Ganito siya oh. So pag ayaw mo, uncheck mo lang siya. And then other details, mag-scroll down ka lang. I-double check mo lang kung tama lahat yung details natin dito. So dito naman sa payment method, so pwede mo naman i-click dito yung view all para makita mo yung other payment method na pwede mong gamitin like Shopee Pay, Maribank. And then dito naman sa baba, credit debit card and other payments method, cash on delivery, payment center, e-wallet, and then yung online banking. So since gagamitin natin dito yung ating Shopee SPayLater and then makita mo naman dito yung ating credit. And then dito naman, select ka lang dito kung ilang buwan ba yung gusto mong kukunin dito sa pagbayad mo. So mayroon ditong pang 1 month, pang 3 months, pang 6 months, and then pang
12 months. At dito naman sa right corner, nandito naman kung magkano yung babayaran mo dito. Kung pang isang buwan lang yung kukunin mo, makikita mo naman dito kung magkano siya, and then 0% interest po siya. And then kapag 3 months, same 0% interest. Pag 6 months, nandito naman yung per month mo and then yung pang 12 months. Okay, so select lang tayo dito kung ano yung isiselect natin. So pang 1 month yung kukunin natin. Once na select mo na yan at dito naman sa baba, itap mo lang dito yung confirm. Ayan. So, makita mo dito na na-confirm na natin. So, pang isang buwan yung kukunin natin dito bago natin bayaran dito. Alright. So, dito naman sa baba, nandito naman yung payment details po niya. Yung merchandise subtotal, shipping subtotal, and then yung discount natin, voucher discount, Shopee coins na ginamit natin. So, ito na yung total amount na babayaran natin mga kaibigan. Nandito naman sa baba. Kapag okay na, and then itap mo lang dito yung place order. And then, kailangan lang tayo mag-biometric authentications or i-enter mo lang dito yung Shopee PIN mo para ma-authorize mo yung transactions. And then, gamitin lang natin dito yung biometric. Ayan. So, makikita mo na dito na you paid this amount and then your payment is approved by SPayLater natin. So, dito naman, pwede na natin i-view yung ating SPayLater dito. Dito naman sa right corner, makikita mo dito yung View My SPayLater. I-tap mo lang yan. And then, madadirect na tayo dito sa ating SPayLater mga kaibigan. So, dito mga kaibigan, once na na-receive mo na yung item, kailangan mo kaagad ditong i-order receive para mag-reflect dito yung sa my bill. Ayan. So, since ngayon kakakuha lang natin, hindi pa ito magre-reflect yung bill natin dahil hindi pa natin na-receive yung items. Once na-receive mo na yung items, kailangan mong i-order receive yan. So, dito naman sa transactions, i-click mo lang yan. Makikita mo na dito yung items natin. Ayan. So, nandito na yung details po niya. Alright, so ganun po siya mga kaibigan. Wag na wag kakalimutan i-order receive para mag-reflect dito yung bill natin. Okay, so dito naman every 15 of the month yung due date natin. So makikita mo naman dito yung all details po niya. Ayan, so napakasimple lang talaga kung paano natin gamitin ang Shopee SPayLater dito lang sa ating Shopee app. And then responsibility naman natin na kailangan natin itong bayaran on time. So iwasan natin na malit yung payment natin para maganda yung record natin dito at mabigyan pa tayo ng credit dito. Kasi pag maganda yung credit mo dito, ay binibigyan pa tayo ng mas tumataas pa yung ating Shopee SPayLater credit dito na pwede natin gamitin. Alright, so ganoon lang po kasimple mga kaibigan kung paano natin gamitin ang Shopee SPayLater dito lang sa Shopee app. In hope na nakapagbigay ako ng konting kalaman at guide tungkol sa Shopee app tutorials. Thank you guys and see you in my next tutorials.